Hi everyone, I'll be discussing the Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol is the foundation of data communication on the World Wide Web. It is the protocol that enables web browsers to retrieve and display web pages from the web servers across the internet. So, Hypertext Transfer Protocol ang pundasyon ng komunikasyon ng data sa World Wide Web. Ito ang protocol na nagpapahintulot sa mga web browsers na kukunin at ipakita ang mga web pages mula sa mga web server sa buong internet. So, sa madaling salita, ang HTTP or Hypertext Transfer Protocol ay isang sistema o pamamaraan ng pagpapadala at pagtanggap ng impormasyon sa internet. So, ito ang ginagamit ng mga web browsers upang makuha at maipakita ang mga web pages mula sa iba't ibang mga server sa internet. So, sa pamamagitan ng HTTP, ang mga gumagamit ay maaaring mag-access ng mga website at makipag-ugnayan sa iba't ibang mga serbisyo at nilalaman online. So, the next one is understanding the client-server model. So, the first one is clients. Clients are the device or applications that initiate requests for data or services such as web browsers, mobile apps, or API clients. So, clients naman ay mga aparato or aplikasyon na nagsisimula ng mga kahilingan para sa data or servisyo tulad ng web browsers, mobile apps, o mga API clients. Ito ang gumagawa ng request o hiling para sa mga impormasyon or servisyo mula sa server. So, the second one is servers. Servers are the machines that host and serve the requested data or services such as web servers, application servers, or database servers. So, ang servers naman ay machine na nag-host at naglilingkod ng hinihiling na data o serbisyo tulad ng web servers, application servers, or database servers. Ito ang mga nag-iimbak at nagpapadala ng impormasyon o serbisyo na hinihiling ng mga clients. And the third one is communication. In the client-server model, clients send requests to servers, which then process the request and send response back to the clients. So, client-server ay komunikasyon na nangyayari sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga kahilingan o request mula sa mga clients patungo sa mga servers. Ang mga servers naman ang nagproproseso ng mga request na ito at nagpapadala ng mga tugon o response pabalik sa mga clients. So, let's proceed to HTTP request methods. So, the first one is GET. Retrieve data from the server such as web pages or API responses. So, when we talk about retrieve data from the servers, ay nangahulugang kumuha o kunin ng mga impormasyon ng isang server tulad ng mga web pages o mga API responses. So, sa madaling salita, ang pagkuha ng data mula sa server ay tulad ng paghahanap ng impormasyon sa isang online na pagkukunan. So, halimbawa, binuksan mo ang isang web browsers at pumunta sa isang website. Ang iyong web browser ay nag-request ng data mula sa web server upang makakuha at maipakita ang mga web page. Kapag gumamit ka naman ng isang API or Application Programming Interface, ay iyong application ay nanghihingi ng mga datos mula sa server sa pamamagitan ng paggamit ng API. At saka na ito ay ipapadala pabalik sa application
para sa paggamit. So, sa kabuuan, ang retrieve data from the server ay tungkol sa pagkuha ng impormasyon mula sa isang remote na pagkukunan tulad ng isang web pages or API. The next one is HTTP response codes. So, 2xx success indicates that the request was successful, such as 200 OK or 201 created. So, halimbawa, ang 200 OK ay status code na nangangahulugan ang request ay matagumpay na naiproseso at ang server ay nagbalik ng tamang resulta. So, ang 201 created naman ay nagsasaad ng request ay nagresulta sa paglikha ng isang bagong resources sa server. So, sa kabuuan, ang mga status code sa kategoryang ito ay nagpapakita ng tagumpay sa pagproseso ng request mula sa server. So, the second one is 4xx client errors. Indicates that the client made a mistake such as 404 not found or 401 unauthorized. So, 4xx client errors ay isang kategorya ng HTTP status code na nagsasaad na mayroong pagkakamali o error mula sa panig ng client. So, halimbawa, ang 404 not found status code ay nangangahulugan ng hindi mahanap ng server ang hinihinging resources o web page ng client. So, samantala, ang 401 unauthorized status code ay nagsasaad na ang client ay hindi authorizado na ma-access ang particular na resources o web page. Kaya't ang server ay hindi nagbibigay ng pahintulot sa access. So, sa pangkahalatan, ang mga status code sa kategoryang ito ay nagpapakita ng mga error na naganap mula sa panig ng client, tulad ng mga maling URL o mga kakulangan sa pahintulot sa pag-access. So, the third one is 5xx server error. So, it indicates that the server encountered an issue such as 500 internal server error or 503 service unable. So, ito naman ay nagsasaad ng mayroong problema o hindi magawang maiproseso ng maayos ang request ng client. So, halimbawa, ang 500 internal server error. So, sa status code ay nagsasaad ng mayroong hindi inaasahang problema sa loob ng server. Kaya hindi ito makapagbigay ng tamang tugon sa request ng client. So, samantala naman ang 503 service unavailable status code ay nagsasaad ng ang server ay hindi magamit o hindi magawang tagunan ang request sa kasalukuyang oras. So, maaaring hindi sa labis na dami ng request o mga pagkakamali sa configuration. So, in overall, ang mga status code sa kategoryang ito ay nagpapakita ng mga issue o problema mula sa panig ng server na maaaring magresulta sa hindi pagkakatugon o pagkakaproseso ng mga requests ng mga client. So, the next one is HTTP headers. So, the first one is request headers. So, provide additional information about the client's request, such as the user agent, accept formats, or cache control. So, ang request headers naman ay nagbibigay karagdagang impormasyon tungkol
tungkol sa request ng client tulad ng user agent, accept format, at cache control. Ito ay ginagamit upang maunawaan at ma-process ng tama ang request mula sa client. So, the second one is response headers. Provide additional information about the server's response, such as the content type, cache control, and server software. So, ang response headers naman ay nagbibigay ng karagdagan impormasyon tungkol sa tugon ng server tulad ng content type, cache control, at server software. So, ito ay nagtutulong sa client na maunawaan ang nilalaman at pagtugon ng server sa kanilang kahilingan. So, the next one is URL structure and component. So, the first one is scheme. Identifies the protocol to be used, such as HTTP or HTTPS. So, scheme naman ang nagtatakda ng uri o protocol na gagamitin tulad ng HTTP or HTTPS. Ito ay bahagi ng URL na nagpapakita kung paano ma-access ang isang resources. Kung ito ay sa pamamagitan ng HTTP or HTTPS. So, the second one is host. So, specifies the domain name or IP address of the server hosting the resources. So, ang host naman ay nagtutukoy sa domain name o IP address ng server na nag-host ng isang resources. Ito ang location kung saan matatagpuan ang mga hinahanap na impormasyon o web page. So, the third one is path. So, identifies the specific resources or file on the server to be accessed. So, path naman ay nagtutukoy sa particular na resources o file sa server na nais ma-access. Ito ay bahagi ng URL na nagpapakita ng eksaktong lokasyon na hinahanap ng impormasyon o file sa server. So, let's proceed to HTTP security consideration. So, HTTPS encrypted connections to protect data in transit. So, HTTPS ang secure version ng HTTP kung saan ang data ay encrypted o nakasecure habang ito ay nasa transit o paglalakbay mula sa client papunta sa server at mula sa server papunta sa client. So, the second one is SSL or TLS. So, secure protocols to establish encrypted connections. So, SSL o TLS naman ay mga protocol ng seguridad na nagtatakda ng encrypted connections upang mapanatili ang kaligtasan ng data habang ito ay naglalakbay sa pamamagitan ng client at server. So, the third one is authentication. So, verifying the identity of clients and servers. So, authentication naman ang proseso ng pagsusuri at pagtutukoy sa pagkakakilanlan ng mga client at server upang tiyakin ang mga kanilang tunay na pagkakakilanlan bago makipag-interact sa isa't isa. So, the last one is conclusion and key takeaways. So, the first one is HTTP fundamentals. So, understanding the basics of HTTP, including the client-server model, request method, and response code. So, HTTP fundamentals ay tumutukoy sa paunahing kaalaman at konsepto sa likod ng HTTP. Kabilang ang client-server model, request method, and response code. At response code.
ito ang pundasyon sa pag-unawa sa kung paano nagkakapag-ugnayan ang mga client at server sa pamamagitan ng internet. So, the second one is headers and URL. Exploring the role of HTTP header and the structure of URLs in web communication. So headers and URL naman ay naglalarawan ng papel ng HTTP headers at istruktura ng URLs sa komunikasyon sa web. So, ang headers ay nagdadala ng karagdagang impormasyon tungkol sa request o response, habang ang URL ay nagtatakda ng lokasyon ng isang resource sa internet. So, the third one is security practices. Recognizing the importance of HTTPS, SSL or TLS, and authentication for secure web and transaction. So, security practices ay tumutukoy sa pagkikilala sa kahalagahan ng HTTPS, SSL, or TLS at authentication. So, para sa secure na mga transaction sa web, ito ay naglalayo yung protektahan ang mga datos at mapanatili ang kaligtasan sa mga paggamit ng internet. So, that's all. Thank you for listening.